Okay. Good evening, everyone. How are you doing? Hello? Be, pakita na mo. Pakita sa Hello, mga, Pastor. Good pakita mo evening. na lang inyong mga mukha. Gusto ko makita ng inyong mga dagway kung parehas ang atong mga hinapay tanan. Ha? Hirap nitong online na klase, hindi Good nakikita. evening po. Baka yung iba ay nakatulog na, di ba? Ah, alam nyo, nung kami, nung ako ay nasa AYAS, nagtuturo, meron kaming online class din. Bali, tatlo yung modality ng pagtuturo. Ang isa ay face-to-face sa classroom talaga, yun yung sa campus ng AYAS. Ang isa ay distant learning center. So yung mga professor, pumupunta kami sa mga area at noon ang ah, ang active na area ay sa South Philippine Union campus. So doon sa Union na campus, yung mga pastor na galing sa SPUC at mayroong mga ilan din na galing sa pakita, yung iba ay ayaw magpakita ng ilang mga dagway, no? Okay? So pakita mga igsoon ng inyong mga itsura. Ah, kapatid man, igsuon man, tugang man, ano bang tawag doon, no? So, pakita mo na ng mga itsura para makita. Not unless, yun, nakita ko na itong mga kapatid na ito. Hello? So, lahat magpakita. So, isa doon sa mga klase, sa SPUC pupunta kami. Pero meron kaming classroom din, nang tawag namin ay online class. So, buong ano yan, talagang as in online talaga, na meron akong estudyante na German, mayroong Chinese, mayroong Taiwanese, mayroong Vietnamese, mayroong Amerikano, mayroon ding galing sa South America, mayroon ding African. Abay, pagdating sa, yung una na klase, ano yan, buong linggo talaga yan eh. Siguro pagka mag-start na yung ating win-workout ni Doc Ray, yung ating Masters in Public Health na program, pagka yun ay, magsisimula na, ano po, yun ang talagang, kumbagay, i-apply ko yung aming setup sa AYAS ng online na klase mga kapatid. Pero ano, medyo nakakatuwa, no? Nakakatuwa itong ating klase nito. Ako'y na-inspired din. Pero ayaw magbukas ng kamera ng iba, ah. Bakit kaya ayaw magbukas ng kamera ng iba? Ayaw ipakita yung mga hinapay. Okay? Yan, salamat po. Yung mga nagbukas ng inyong kamera. Pagka nagbukas ba ng kamera, mas malaki ba ang kinakain na data? Halo? Yes. Yes po. Yes po, Doc. Yes po, Doc. Kunyari, nagtitipid kayo, kaya ngayon nakasaradong inyong kamera, ano? Opo, Doc. Okay, good. At saka siguro yung signal ay medyo pagka hindi ganun kalakas ang signal ninyo, ay hindi rin maganda, ano po, di ba? Yes Okay? po. Sige, good. So, thank you. So, tayo ngayon ay meron tayong 23 na mga estudyante o lahat tayo sa ating platform ngayon ay 23 tayo lahat. Sa atin pong pagsisimula sa ating klase, Nutritional Science, nasa Level 2 o Part 2 na po tayo ng ating Nutritional Science at ang ating klase ngayon ay Public Health Nutrition. Tayo muna ay mag-pray, ha? Shall we bow our heads for a word of prayer? Ating anybody who would like to volunteer to give a word of prayer po? Meron po sa inyo? I need a volunteer. Sino po sa inyong mag-pray? Hello? Parang parang Let's lupa. pray po. Let's pray. Let's pray Okay. po. Okay, let's pray with Chaplain 158. Okay, let's go. Dakilang Diyos, sa amin pong pagdako muli sa iyong aralin, higit sa pangkalusugan. Dinadalangin namin, O Diyos, na patnubayan mo ang bawat isa at ganoon din, O Diyos, ang tagapagturo namin. Dalangin namin, Ama, na yung pagtulungan mo siya ng sapat na karunungan na nasa iyo, Panginoon, upang muli kami ay inspire at
ma-motivate, Panginoon, sa mga pag-aaral namin. At dalangin din namin, O Diyos, ang kapayapaan at kaayusan ng kaligtasan ng bawat isa. At naman, Panginoon, ang aming pag-aaral na ito ay maitaas ng pangalan. Ito po ang aming sinasamo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Thank you po, Chaplain Second Lieutenant Chris. No, hindi buo ang pangalan kaya hindi ko Hindi na po kasya, Doc. hindi na kasya. Oo nga. Okay, so thank you, no? Thank you for that prayer. Ngayon, ang ating attendance ay gusto kong pumunta kayo sa ating sa ating saan ba yan? Sa ating chat group. No, hindi. Kaya ako'y nalilito pa. Punta tayo sa ating sa ating saan ba yung ating ano bang ano bang tawag sa ating chat? O chat nga. Nakatago hindi kasi ako naka-full screen Okay? Punta kayo sa ating chat at ako'y merong question dito. Okay, meron tayong kakaunting lang, kakaunting quiz, no? Ano lang, kahit mga 5 sentence lang, you answer this question. And the question is differentiate basic nutritional science, okay, and public health and saan na ba gayon? Okay, differentiate basic nutrition science and public health nutrition science. Okay. Sige po. So go. Nandun na yung question natin. Itong ating attendance quiz. Ano po? Just about 3 to 5 sentences. That would suffice. No problem. Okay. Just go to the point. The point clue dito ano po? What is the focus of basic nutrition science and the focus of public health nutrition science? Kabagay, yung field, yung focus, significance, it can be also. Pero ito'y ulit-ulit ko na sinabi sa inyo noong ating overview ng ating klase last week. Okay? Ano lang ito? 2 hanggang 3 minuto lamang. Okay? Go ahead, please. Okay, naunawaan po ba lahat? Lahat pupunta kayo sa ating chat box and then you answer the question as your quiz attendance quiz for tonight's class. At babasahin ko yan mamaya lahat, no? At bibigyan natin ng score din yan lahat ngayon. Itong quiz natin is a 10 points quiz. Attendance quiz, 10 points. Ihilingan ko lang yung ating supervisor po na siyang mag-jot down ng ating mga points mamaya. Okay, 2 minutes more.
Ang gamhanan ng mga tao sa Biblia ay buod. Ang Jesus, ang nagkatawang sigurado mga nakikot na siya ng kauna. Ang gamhanan ng mga tao sa Biblia na buod sa Jesus, ang katabang sigurado mga nakikot siya ng kauna nila. Ibang pa, daghan sa mga dato o mga ang dahil ko. Okay, 1 minute more. Inyo nang isend. Okay, thank you, Chaplain, uh, Joseph. Okay, Chaplain, favorite, Suseth. Okay. Sige. Kailangan pa niyo ng additional time or tama na? Yes, Doc. Okay. Huwag nang masyadong pahabain. Mahirap magbasa. Kahit dalawa, tatlong sentence lang. Di ba? Okay. Okay.
Okay, thank you. Thank you. Chaplain Henry, Chaplain Aringo. Okay. Kagaling ninyo ah. Okay. Ah, maganda din maganda ding meron tayong ganito na na quiz para at least every time mag-start tayo ng ating klase, meron tayong quiz. At siguro pagka wala sa start ng klase, at the end of the class, meron tayong kakaunting attendance quiz. Kasi ah makita natin yung yung papaano nyo na-absorb yung ating mga pinag-aaralan. No, tigit kahit yung mga lang, yung pinakamahalaga na mga konsepto ng ating pag-aaral, kung talagang naunawaan at kung hindi man, edi alam ko din kung saan ako mag magfo-focus sa ating mga pag-aaral. Thank you, Chaplain Bernardo. Okay. Wow. Okay. Sige. Okay ha, last na 1 minute na lang, no? After ng 1 minute, ako'y magsusulat at ang mga susunod doon after my short message, lahat ng nasa ibaba, yun ay 50 points na lang, 5 points na lamang yung pinakamataas na score. Ano po? Kumbaga yung after ng 3 minutes, ibig sabihin doon, kalahati na lang yung inyong points na makukuha. Okay? Yung sumulat before my message, automatic meron na yung 5 points bawat isa. Pero after noon, ano na yon, pinakamataas na yung 5 points doon. 5 to 10 at pinakamataas na yung 5 points. Okay? Either 1 to 4 na lang yung points doon sa after my message. So, okay. Sige. Okay, so last 20 seconds. Inyo nang i-post agad. Okay. Inyo nang i-post. Okay, 10 seconds. 9. 5, 4, 3. Sige, post na. 2 and 1. Okay? Akin nang i-end ang ating quiz, pero after this one, you can still write down
but the points are 50% less na. Okay, go. Sige. Kaya kayo magsishare na aking screen. At ito yung ito yung ating pinag-aralan na nakita na po ninyo aking screen. Yes, Doc. Okay. Visible na? That's good. Oh, ano naman nangyari dito? Okay. So, ang ating last topic, last week, na ating iniwanan, ay ating pinag-usapan yung, first ating pinag-usapan yung overview ng yung hindi pa nakasagot, tuloy lang kayo sagot ha. At sasagutin ko yung ating attendance quiz at the end of our class by 8:30. Okay. So last week, ang ating pinag-usapan ay yung overview ng ating second part ng ating nutritional science na class, which is public health nutrition. Kumbaga yung ating basic was basic human nutrition, basic nutrition science. At yung second part, meron pa tayong third part, if I am right, ayon sa pagkasabi sa atin ng ating din, si Doc Aris, ano po. Itong ating second part is public health nutrition. Then we discuss about concepts and principles. After ng overview, parang introduction. Yung ating introduction, yun yung ating quiz ngayon. Ano po? What is the difference between basic human nutrition or basic nutrition science and public health nutrition? And then we move on to the study on the concepts and the principles of public health nutrition. Dito po ating pinag-usapan yung unang concept is the definition of public health nutrition. What is public health nutrition, mga kapatid? Nakalagay po dito, kung inyo pong nakikita, ito naman ay malaki pa naman. Where public health nutrition is the promotion and the maintenance of nutrition-related health and well-being of populations through organized efforts and informed choices of society. Inyong memorizing yung definition ng public health nutrition. Inyo pong nakikita sa ating slide, sa ating screen, yung ikalawa na slide. What is public health nutrition? Okay? Ulitin ko, public health nutrition is the promotion and maintenance of nutrition-related health and well-being of populations. Okay? Diba? Of populations through organized efforts and informed choices of society. So, mahalaga yon. At pinaliwanag ko sa inyo yan last time. At siguro sa ating susunod na klase, I am going to ask you to explain the definition of public health nutrition. Meron akong clue na sinasabi niyo, di ba? Okay. So, we also discuss about the origins of modern nutrition science. Kumbaga po yung concept ng public health nutrition, saan ito nanggagaling? No? Ano ang basis nito? Ano ang foundation? Paano ito nag-evolve? No? At dito ating nakikita yung pinaka-origin talaga dito, yung discovery ng mga nutrients, just like just like nung ating nabanggit na yung mga sellor, na-discover nila na pagka sila'y kumakain ng citrus on their travel, naalis yung kanilang problema ng scurvy. Kumbaga yung
isang infection na yung mga gilid ng bibig ay nagkakaroon ng sugat, which is a deficiency of vitamin C. Kumbaga yung scurvy, deficiency ng vitamin C, at dahil po doon, yung mga British sailors later on, tuwing sila ay sasakay ng kanilang barko, mayroon silang supply. Mayroon na silang ration ng ito 'yun sa gitna ng screen. Mayroon na silang daladalan ng mga citrus fruits para maiwasan yung scurvy, ma-prevent yung scurvy doon sa mga sailors na 'yon. At sabi nga dito, tuloy-tuloy yung pag-evolve ng modern nutrition science at pagpasok ng industrial revolution, di ba? Na ang mga tao umalis na doon sa mga bundok, umalis na sa kanilang mga barangay, no? Kung saan man sila nakatira kasi dati kahit nga natin makikita pagka yung mga katutubo, pagkaakyat ka sa kanilang mga village, ang kanilang village, yun talagang pinakauna, huwag-hiwalay. Yung kapitbahay nila malalayo, no? Nasa kabilang bundok. Kasi ang kanilang hanapbuhay doon, ang kanilang source of existence, kanilang pagkain, sila talaga ay titil ng lupa. Yung iba ay naghahunt sila. Kaya nga, hindi sila magkakasama parati sa lahat ng oras. Mayroon silang kanilang ah, sarili talagang lugar kung doon saan sila nagkatanim ng kanilang mga tanim at mabuti kung nagkatanim sila. Parati, yung iba ay out of doon sa mga forest na yon, kung ano yung produce ng forest, yung natural produce ng forest, yun ang kanilang kinakain. Pero after the industrial era, yung pagpasok ng urbanization, yung pagkakaroon ng mga syudad, umalis ng mga tao sa mga bundok, doon nagsimula nang mag-build sila ng mga communities. Siguro nagsimula later on, yung mga village ay mayroon na silang community na doon sila sama-sama lahat. Okay? Kahit nung mga sinaunang panahon, dyan sa Europe na yan, yung kanilang syudad, walled city, doon lang sila. Pero paglabas ng kanilang syudad, doon sila nagbubukid, no? Nagbubukid sila at uuwi sila paggabi, pagkaaraw pupunta sa kanilang mga bukid. Pero itong ating setup na ngayon na urbanized na mga kapatid, itong mga industrialized na ng ating setup, ng mga tao, hindi na tayo nagkatrabaho sa lupa. Wala na yung mga farmers, no? Yung mga industries, mga factories na nagkatayo. Ay na, kagabi na. Migrate, yung mga tao Uman na lang daw nag-migrate, sa'yo. mga kapatid, okay? Paki-mute muna ng inyong mga microphone at inyo lang i-unmute pag kayo ay magsasalita, ha? Magkatanong. You can interrupt me anytime sa ating klase, mga kapatid. If you would like to ask some questions or if you'd like to say something, meron kayong gustong i-share na inyong karanasan, I would welcome that one. And that would also be added points sa ating klase. So I would know also that you are around. Nandyan lang kayo. Nakikinig kayo at mataman kayo nakikinig. And I would suggest yung ating supervisor po ngayon, siyang mag-jot down kung sino yung nagka-participate. Participation para mabigyan natin ng points din sa ating klase. Yung ating participation ay siguro next time, si-share ko sa inyo kung sa papaano yung ating mga grading system. I don't know kung meron tayong mga grading system dito. Pagsimula ng klase, hindi ko iniisip yan. Pero nakita ko doon sa ibang mga professors na sila yung meron mga grade na binibigay. So, I would also follow the same. Kung ano yung kalakaran, aking gagawin din para naman matcha-challenge ang bawat sa atin. Okay? So, baka sakaling by next week ay aking ilalagay sa inyo kung ano yung ating grading system. Okay. So, yung industrial era o revolution, yun ang siyang nangyari. Hanggang sa ating panahon ngayon, marami tayong mga challenges pagdating sa ating kalusugan related to
diet, ng ating nutrition, mga kapatid. Always remember that nutrition science, kumbaga, if somebody will ask you, tanungin kayo, what is nutrition science? Huwag niyong kalimutan, the very basic concept of nutrition science is the relation of diet or nutrition to our health. Yun parati, nutrition science, yung relasyon ng ating pagkain sa ating kalusugan. At yung basic nutrition, mga kapatid, okay, I hope na lahat ay nakasagot na, kasi sasagutin ko na ito eh, 'di ba? Okay. Okay, maglagay lang ng ng aking guide na pagkatapos ng hello, kumbaga po'y nasabi ko na yung sagot sa ating tanong. So yung basic nutrition science, mga kapatid ko, yun yung relasyon ng ating pagkain at saka ng ating kalusugan, ng kalusugan ng isang tao. Okay? The relationship of one's diet and his health, okay, of a person. Okay, ganito yun. Yung relasyon ng pagkain at ng kalusugan ng isang tao. So it is more of individual. Isang tao, ano po. Whereas yung public health nutrition, mga kapatid ko, is the relationship of nutrition, of diet, of our diet, of the diet and the health of the population. So yung basic nutrition science, yun ang siyang kalusugan ng isang tao in terms of his diet ng isang tao. Pero yung public nutrition ay yung kalusugan ng isang community in relation doon sa kanilang kinakain. So, ang clue po doon, yung basic nutrition science, yung isang tao individual, at saka yung public nutrition, ito yung sa community or population. Okay? So, pangmaramihan. Kasi ibang problema ng isang tao at iba naman ang problema ng isang community. Mayroong mga trend doon na ating nakikita. So, ang term doon ay yung trend, mga kapatid. So, ating pinag-usapan din yung yung discovery ng mga nutrients, no? Paano na-discover yung nutrients later on? Na ang sakit ng tao noong unang panahon, first of all, it was discovered that yung germ theory, people get sick, it is because of some germs, yung mga bacteria. Kaya nga doon na-discover yung penicillin, yung antibiotic, no? Na siyang pampatay ng mga bacteria. But later on, it came out also, it was also discovered that people get sick. Nagkakasakit tayo, and the reason why people get sick, it is because of what? Of mga nutrients. Yung kulang, hindi sapat yung ating mga kinakain. Kaya nga, nabanggit ko sa inyo last time, mga kapatid ko, na dito, no? Okay ha? O, sige. Ito yung akin ng ipapakita sa inyo yung ating buong screen. Okay? So, dito, ating nakikita, ating napag-aralan, na ito na yung germ theory, then 1912, then it was followed by yung ilang mga advances pa ng nutrition science. Hanggat sa nakita ng tao na ang ating kalusugan nakabase doon sa balanced diet. Kaya nga, meron tayong three food groups, di ba? 3 basic food groups, mga kapatid. Ano yun? Yung go, yung grow, yung glow. Go, grow, and glow. Di ba? Yung carbohydrates, go food, energy foods. Yung grow foods, yun yung protein. At saka yung glow foods, mga kapatid, pananggalang sa sakit, yung vitamins and minerals. Then later on, ating makikita na hindi lang 3 basic food groups. Mayroon na tayong 6 food groups na makikita natin, at later on, mga kapatid ko, sa ating sunod na topic, atin itong makikita ngayon kung ano yung 6 food groups na aking sinasabi sa inyo. Okay? So, yung mga balanced diet, hanggang sa pumasok yung mga tao mayroong sakit, nagkakasakit, anong deficiency yon?
Kaya nagkakaroon ngayon ng wala kasi silang pagkain. Kaya sabi ko sa inyo last week na naabutan ko pa yon. Ako'y medyo matanda na pala kasi naabutan ko pa yon na ang mga pagkain nirarasyon yan sa mga bayan-bayan, no? May mga helicopter at pagkatapos yung mga Nutriban nahuhulog yun sa langit. At mayroong mga gatas pa, no? Ginagawa nga namin, nilalagay namin sa nagbibilot kami ng papel na parang yung ice cream cone, lagay yung gatas doon, ano po, isasarado namin at saka yung dulo bubutasan namin at ginagawa namin polvoron. That was when I was in my preschool at saka mga elementary years. Naabutan ko pa yun mga kapatid. So, nirarasyon, yung food rationing. So, to address the problem ng population, ng public, ng community, yung inadequate food supply. Kulang yung pagkain. Kaya ngayon nag-rasyon. Alam nyo may mga bansa na unders ng Amerika, kagaya ng ano bang bansa yan? Yung mga Papua, hindi pala, yung Palau, no? If I am not mistaken, na under ng ng US na kasi one time ako'y tinanong ni Pastor Carpena, yung ating director ng health ministries ng ating division, matagal na ito, siguro baka mga 19 mga early 2000 pa, sabi niya sa akin, willing ka ba na magtrabaho diyan sa yung parte ng Hawaii, yung Papua New Guinea o ano ba yung mga lugar na yan. At aking tiningnan ko ano yung mga problema as public health educator. Kumbaga yun ang magiging trabaho ko sana kasama ng asawa ko, parang health educator, health promoter doon sa mga bansa na yan. Then when I look at it, abay nakita ko yung mga bansa na yon, lalaki nila mga kapatid. At alam niyo kung bakit malalaki sila at ang kanilang mga sakit ay napakadami. Yung ating mga sakit ngayon, diabetic, obesity, yung mga hypertension, kasi yung kanilang mga pagkain pala, hindi na sila nagkatrabaho. Nirarasyon na lang yung mga pagkain nila galing sa Amerika. Kaya nga yung mga dilata ng mga pagkain na sinusupply sa kanila, yun ay nagiging culprit ng kanilang mga lifestyle diseases na kanilang nararanasan. Okay? And then it came also later on yung mga food fortification. Kabagay, nagkaroon tayo ng problema ah, yung kulang ng iodine, no? Lumalaki yung mga liig ng mga Pilipino, no? Nagkakaroon tayo ng tawag doon, no? Iodine deficiency at lumalaki yung mga liig, goiter, nagkakaroon ng goiter. Kaya ngayong ating asin, yung panahon ni Ramos, if you are aware of it, yung ating asin, kaya nga yung asin na yon, iodized salt, panahon ni Ramos yan. President Ramos. Yun yung mga panahon na yon. Then, meron pang ilang mga vitamin A, yung VADAG na yan, vitamin A, vitamin D, at saka yung iodine na yun na mga deficiency, na yung mga gatas, yung ating mga harina, fino-fortify ng ganong ng mga nutrients para ma-address yung problema ng population. Tandaan nyo ha, problema ng population, ng komunidad, ng buong bansa. Paano ina-address? Dito papasok yung konsepto ng public health nutrition science, mga kapatid, na ang sakit ng isang tao, pagka mayroong trend na hindi lang ito isang tao lang na mayroong sakit, kundi marami sa isang population, sa isang barangay, sa isang bayan, sa isang probensya, marami sa kanila ang mayroong ganitong mga sakit, tiyak may doong problema yan na general. Public problem. Public nutrition problem. And it can be, yung sabi ko sa inyo, food deficiency dahil siguro sa kulang yung ganitong pagkain, ang kanilang lupa ay medyo mahina, ano po. Sa ngayon ating makikita na, for example, dyan sa parte ng Bicol, ang common na mga problema dyan sa mga kapatid natin sa Bicol, mga kapatid ko, ay ano ba gayon? Ah, medyo nawala sa aking isip no? Kasi ah, maraming maraming bukod doon sa kanila. Ano po? Kaya nga, ayos yung karamihan ng mga kidney nila. Bakit po? Kasi sila ay
uminom sila ng mga juice ng niyog. Pero dito sa parte ng mga Ilocos region, diyan sa Isabela, common ang mga sakit diyan na hypertension, yung mga high blood. Sabi ko nga, kung naalaala, siguro ito karanasan ni Brother Henry, kasi siya ay chaplain dyan sa Adventist Hospital sa Santiago City. Kahit dun sa mga bundok ng Sagada, na nagme-medical mission kami noon, ako'y nagugulat. Kahit dyan sa Quirino, yung mga liblib ng mga lugar, ng mga tao naglalakad, pagkatapos sa sariwa ang pagkain, pero mataas ang kaso ng hypertension, atake sa puso't na stroke. At ang aking nakita po doon, kasi yung mga Ilocano, mahilig sila na parating naglalagay ng kanilang mga pagkain, sa kanilang mga pagkain ng bagoong. Mahilig sa maalat yung bagoong. At yung saltiness ng kanilang pagkain, mga kapatid, that was the culprit in the area nito mga Ilocandia na ito, na kahit naglalakad sila at sila yung marami silang sariwang pagkain, and yet because of that, mataas ang sodium content na kanilang pagkain, mataas ang kaso din mataas ang kaso ng hypertension. Okay? So yun yung food fortification, mga kapatid, na naging problema. Then pumasok ngayon itong mga year 1930s na at saka 1940s, na nakita na ng mga leaders ng mga komunidad, leaders ng mga bansa, na napakalaki ang siyang role ng pagkain ng tao doon sa ating kalusugan. Kumbaga yung diet and health, napakalaki ang role. Kaya nga, nagkaroon ngayon ng mga reference standards for nutrient intake. Kumbaga nutrient intake reference standards. Ano ang mga pagkain na dapat na nakainin? Diba? So, gaano kadami, yun mga kapatid ko. Kaya nga yung mga reference standards, reference standards, nutrient intake reference standards, ito yung ginagamit ng ilang mga public institutions, kagaya ng mga ospital, po. Sa ospital mayroong mga nutritionist. At yung mga nutritionist, tinitiyak nila na yung niluluto na pagkain para sa mga pasyente ay kumpleto ng nutrients. Hindi kulang kasi may mga masakit ang tao doon eh. At mayroong mga special diet pa. For example, ngayon, diabetic ka, high blood ka, yung mga low salt diet, low carb diet, mga kapatid, low purine diet, low purine o yung uric acid, low uric acid diet, mga kapatid, ginagawa yan ng mga nutritionist para siyang ipapakain doon sa mga pasyente. So may mga plano talaga. Okay? Yun yung mga reference standards sa mga bilangguan, sa mga schools. Dito sa atin hindi masyado, pero sa Amerika, mayroong mga pinapakain yung mga estudyante sa mga elementary, kahit sa mga high school, mayroong mga may mga ration sila na pagkain. Dito sa atin, malaki din ang problema diyan kasi kung inyong matandaan, kung inyong makita, just observe, di ba? Kasi minsan ako yung nag-work sa community at tinitinan ko yung mga schools, marami mga bata na talagang underweight talaga. At nung aking tingnan, yung kanilang dietary practice, yung mga bata na yan, tigit siya medyo mahirap, pumapasok na sa school, no? Para huwag malate, huwag ma-absent, kahit walang pagkain, walang almusal. Kaya nga, mayroong time minsan na nagawa ako ng program diyan sa parte ng Silang, kasi may mga project nung nag-aaral pa ako ng Masteral ng Public Health, may mga project na ginagawa. Alam niyo nag-feeding program kami doon sa mga schools. Identify namin yung mga bata na talagang mga malnourished, At yung mga malnourished na yan, yun ay pagpasok sa school, naglakad pa yan kung saang mga malalayo, yan ay dadaan doon sa isang corner, isang part ng school, at aming pinapakain muna sila bago sila pumasok doon sa school. At nakakatulong ng malaki yun. So itong mga reference standards, mga kapatid, for nutrient intake, actually, na-develop ito, napansin ito ng United Nations. Diba?
At ito ngayon ang siyang talagang nutrition practice ng ating mundo. Okay? So, ah ganito ang siyang mga nangyari. Now, another concept ng public health nutrition, mga kapatid ko, ay itong dietary imbalances and chronic diseases. Kumbaga yung unang concept nating pinag-uusapan, di ba? Yung definition, pagkatapos ng definition ng public health nutrition, ating pinag-usapan yung evolution. Pagkatapos ng evolution, yung discovery ng mga nutrients. And the third concept na ito na yung ating pag-uusap ngayon is the dietary imbalances and chronic diseases. Kabagay, yung shortage ng kung yung ating pagkain ay hindi balance. Kaya mayroon tayong konsepto ng balanced diet. Kinakailangan yung ating pagkain ay balanse. Mayroong kanin, mayroong gulay, mayroong ulam, mayroong prutas, hindi ba? Mayroong gatas. Kumbaga po, yun yung mga basic na dapat kasama doon sa ating pagkain for us to really tell everybody in the population, in the community, na yung ating pagkain ay balanced diet. So yung term na balanced diet is very common sapagkat any imbalances sa ating pagkain, mga kapatid, leads to diseases. Pagka sinabing chronic disease, ito yung mga sakit na mahabang, kumbaga, it is because, ito yung mga sakit over time. Buwan, taon ang siyang binibilang. Nare-develop. Kasi pagka ikaw ay merong isang deficiency, isang dietary imbalance, kahit isa lamang, so for example, vitamin A, now, over the years, mga kapatid, pagkakulang yan, yun. Lumalabo ang mata, nagkakaroon tayo ng mga eye o sight problems, no? Sa mga mata because of vitamin A. Then it was found out later on na yung vitamin A ay mahalaga para sa ating kalusugan ng ating sight, ng ating paningin. Okay? So, sa mga bansa na mga industrialized countries, normally yung mga bansa na ito yung mga first world, kagaya ng Amerika, Europe, industrial, isa na po. Marami silang mga paggawaan, yung Japan, paggawaan ng mga sasakyan, sa China, ano po. So, itong mga industrialized countries, mga kapatid, during the second half ng 20th century, nutrition science shifted its focus from diseases caused by insufficient food, yung hunger, and malnutrition. Ibig sabihin, gaya ng sa Africa, malimit natin nakikita sa balita ng mga problema ng mga tao sa Africa ay kulang ng pagkain. Kaya nga, because of food shortage or inadequate food supply, mga kapatid ko, hunger, malnutrition, okay? Kaya nga meron tayong tinatawag sa mga bata na yung protein energy malnutrition, yung mga kwashiorkor at saka yung marasmus. Wala lang akong picture dito, but these are the common malnutrition problem, inadequate food intake sa mga bata. Sa mga matanda, ganun din. Ano po, mga kapatid ko. Kaya, pero nagkaroon ng shift during the second half ng 20th century. Ano po? Ano ba ito mga tao na ito? Ito ngayong mga 1950, 1960s. Pagpasok nito ngayon, yung mga sakit because of hunger and malnutrition, nagkakaroon ng shift. Iba na ang ating mga sakit. Mga sakit ngayon caused by overconsumption and obesity. Kayong dati ay walang pagkain, ang mga sakit na common ng tao ngayon ay sobra naman ng pagkain. Hindi siguro lahat ng klase ng pagkain, pero mayroon sigurong isang klase ng pagkain na kulang o sobra, mga kapatid ko, which leads to the problem of, for example, obesity. Okay? Overconsumption and obesity. Kaya nga, tuloy ang pag-aaral ng mga eksperto sa larangan ng nutrisyon kung ano ang siyang role talaga ng ating diet, ng ating pagkain doon sa etiology. Pag sinabing etiology, mga kapatid,
yung pinagmulan ng iilang mga sakit kagaya ng coronary heart disease. Kagaya ng, for example, yung high blood, no? Yung na-stroke ka, ikay diabetic ka. Ano talaga ang etiology nito? Yung pathophysiology. Ano ang dahilan sa ating katawan, no? Anong particular na problema na dala-dala po nito? Kaya ngayon ating makikita sa ating ibang mga subject ng ating pag-aaral, higit ng ating unang pinag-aralan pa doon sa basic human nutrition, mga kapatid, na meron tayong mga binabanggit doon na mga karamdaman at ang dahilan po dito ay kakulangan ng ilang mga nutrients which later on sa ating klase atin pong titingnan isa-isa yung mga bagay na yan when we come to the topic, yung topic ngayon ng diet and diseases. Yung mga sakit, yung ating pagkain at saka yung mga sakit mga kapatid, no? Mga kapatid, siguro ako'y mag-assign sa inyo ng mga sakit at yung mga sakit na yan, inyong aalamin kung ano ang siyang pathophysiology noon. Ano ang etiology noon? Ano ang pinagmulan pagdating sa ating diet. Now doon sa mga mahihirap na mga bansa at hindi kasino, middle and low income countries, siguro kasama na tayo doon. Ah, ang Pilipinas, di ba? Hindi naman tayo pa talagang first world na country, mga kapatid. Kabagay common pa rin yung mga problema ng walang pagkain, hunger, at saka yung malnutrition, no? Pero itong mga problema na mayroong kinalaman sa kulang ng pagkain at malnutrition, mga kapatid, mayroon tayong mga problema din with the certain diet-related chronic diseases. Kaya nga sa Pilipinas, mayroon tayong problema ng mga payat talaga, kulang sa pagkain, malnutrition, malnourished, pero mayroon tayong mga problema din na mga karamihan, I'm sorry yung mga babae ay mga obese. Talaga mga malalaki sila. Ano ang problema doon? Ano ang dahilan doon kung bakit ganoon? No? Yung mga diabetic, ano po? Yung mga high blood, no? Kumbaga, ano ang siyang pinangagalingan noon? So, nagkakaroon tayo ngayon ng tinatawag natin na double burden of diseases. Kumbaga, dahil sa ating pagkain, nagkaroon tayo ng dubli na problema o bigat ng problema, mga kapatid, sa ating lipunan. Yung malnutrition at saka yung overnutrition, no? Magkasabay yan nakikita natin sa ating lipunan, sa ating mga komunidad. At itong transition na ito, itong shift na ito, no? Dietary transition, mga kapatid ko, is closely associated with the influence of social changes on dietary patterns. Kumbaga, pagka ang tao medyo may pera na, kasi teacher siguro, nagtrabaho sa mga factory, so makaka-afford na ngayon. Now, pagka may pera na ang tao, nagbabago din yung ating pagkain. Nakuha niyo po? Ha? For example, bigyan niyo ako ng halimbawa. Papaano natin masasabi na ang tao pagka mayroon ng pera, when the social status of families and individuals are improving, have improved, mga kapatid, nagbabago din yung ating dietary patterns, ano po. At pagbabago ng ating dietary patterns, pati yung ating mga sakit nagbabago din. I need some inputs galing po sa inyo. Okay? Paano nagbabago? Okay, sige mag-unmute kayo at sagutin niyo, mag-comment kayo, sagutin niyo yung tanong ko na yun. Okay, sino ang unang sagot? Bibilisan ninyo, mga kapatid. Bawat sagot ay 5 points kaagad. At i-check ito ng ating supervisor po. Carmen po, Doc. Sige po, go ahead. Nagbabago yung lifestyle kasi may pambili na. Pero usually, pag may trabaho po kasi walang time magluto. Okay. Puro pa-deliver. Okay. Total may pambayad. Uh-huh. Yung i-deliver, siyempre hindi mo yun luto. Siyempre pinapasarap yun. Ayan. Opo. Yun po.
Yan, Kaya okay. Yan, thank you. nakakabili Tama-tama na ng yan. hotdog, mga ganun. Yan, maganda. Jollibee. Maganda yung observation. Ano po? Okay. O, iba pa. Yung pinaka-basic talaga, ito maganda ito, no? Di ka na nakakaluto, so papadeliver ka na lang ng mga food panda. Sa restaurant ka na lang kakain. Natural, yung kinakain doon, kung ano yung available doon, siyang kakainin mo. Iba yun kaysa doon sa bahay. Okay? Okay, any more? Some more answers mga kapatid ko? Lodok, Yes, Chaplain Joseph. Go ahead. yung sa kakulangan din ng kakulangan ng education. Okay. Ano po? At siguro tinamad na magluto ng yung basic na ng mga pagkain kasi araw-araw ka magluluto eh. Okay, yung social changes pag sinabing social changes, yung nagbabago ng estado ng buhay. Kumbaga galing sa bukid, pumunta ka na ng syudad. Ikaw ay kulang pera, marami ka ng pera ngayon. Ano ang kaakibat doon na problema ng pagyaman ng isang tao? Kung yun yung term, no? Kumbaga pagkakaroon natin ng kakayanan, doon sa ating mga dietary patterns. Yung sagot ka kanina na tayo ay nagkapa-deliver na lamang, maganda yon. Okay? How about food choices? Ano ang siyang nangyari dito, mga kapatid ko? Food, Doc. Nag-instant Go, na lang, Dok. go ahead, Brother Henry. Ang karamihan po ngayon, Dok, yung instant na pagkain. Yes. O dahil sa nagkamadali, Opo. trabaho instant na lang. Ano yung mga instant na mga pagkain? Instant noodles. Instant noodles. Ano Yung pa? nakapack na. O, sardinas, di ba? Okay. Alam mo, kakaunti ako magko-comment na ako yung chaplain dyan sa Cagayan Valley. Alam ito ni Brother Henry. Mayroong bata pa lang, elementary pa lang, parang grade 4, grade 5. Abay, sira na yung kidney. Ay di, bilang health educator ng hospital, hindi lang isang chaplain, kundi health educator ng hospital, kinausap ko yung magulang to find out na itong batang ito, ang kinakain na lang niya kasi nahasarapan siya, ay parating pansit canton. Natural, pagka mag-prepare ka ng pancit canton, hindi yung mga flavoring nun na artificial, maraming vitsin, artificial flavor, ano pa kaya, preservative, maraming asin, nasira yung kidney ng bata as young as grade 4. Tapos meron ba ako isang kaso dyan na high school, siguro baka mga second year, third year, laking bata. Ganon din, magda-dialysis na, sira ang kidney. Only to find out, nung kinakausap ko, kasi ganun talaga ang ating trabaho, no? Trabaho ng chaplain yun, di ba? Health chaplain at saka values sa chaplain. Only to find out na itong batang ito, hindi na nainom ng tubig. Araw-araw nakakaubos ng 2 hanggang 3 na yung family size ng Coke. Yun na yung kanyang ininom kasi sa sarapan siguro, yun hanggat sa yung kanyang kidney ay nasira na. So yun yung mga simpleng food choices. Ayaw nang kumain ng gulay. Ano po? Kasi mas masarap yung meat, yung adobo, no? Yung mga apritada. Ganon yun eh. So yung ating food choices nagbabago din from plant-based now to animal-based. What more? From yung mga pagkain, mga kapatid ko, na grown, foods as grown from the soil, kabagay yung mga prutas, yung mga gulay, ano po, yung kanin. Now, nagbabago yung pattern ng ating pagkain because we can now afford anong ating kinakain. Yan, bibili ka ng manok, bibili ka ng baka, ano po, bibili ka ng mga hotdog. Yun ang pinapakain sa mga bata. Pinapakain natin, ating niluluto, ating kinakain ngayon. So yung ating dietary pattern nagbabago din because of what? Yung transition ng ating social status ng ating buhay. Pero hindi dapat ganun yun. Kaya nga ang mga sakit ng tao ngayon, long time ago, hindi naman alam kung ano yung diabetes na yan, di ba? Yung dialysis na yan, hindi alam ng tao yan. Never been heard yan ng mga panahon na yon. No po? Ano pa? Yung mga rayuma na yan,
wala yan, hindi alam yan. Pero ngayon, ito yung mga common, pangkaraniwan na mga sakit ng tao. Because of what? Yung social changes natin, okay? At yung pagbabago ngayon sa ating mga pagkain. Sa Amerika, sa Europe, ang mga problema doon ay talagang matindi. People in the first world countries, mga kapatid, about mga 80% the causes of death, 8 sa 10, 8 ha, yan. Ito, 8 ha, sa 10 na namamatay, mga kapatid, araw-araw, ang dahilan ay lifestyle diseases. Atake sa puso, stroke, obesity, cancer. Ito yung mga common na mga sakit na kanilang nararanasan. At towards the end ng 20th century, ito mga 1990s na, yung mga pag-aaral, research showed increasingly strong evidence that the nutritional status and health of the mother is a critical predictor of fetal nutrition. Okay? Kumbaga, yung kalusugan ng nanay, mga kapatid, strong evidence. Sabihin nyo, actually sinasabi ito ni Mrs. White. Pero yung sinasabi ni Mrs. White, noon pa niya sinasabi, ngayon ng 1990s, saka na-discover lamang na ang mga bata, yung kalusugan ng mga bata, nakadepende sa kalusugan ng nanay. Kaya nga, bawal mag-asawa pagka kayo ay may sakit. Bawal mag-anak pagka may sakit. Dapat magpalusog muna, magpalakas muna. Ngayon, ang mga bata, pagkasilang, mayroong tinatawag na newborn screening. Itinan mo na kung ano yung mga tendency, propensity, predisposition ng isang bata na paglaki siya, ano ang mga sakit na maaring makuha niya. At saan nanggaling yun? Doon sa nakuha niya doon sa nanay. Okay? So yung nutritional status at kalusugan health ng nanay is a critical predictor of the nutrition, fetal nutrition, negatively affecting the health status, nutritional status ng bata throughout yung lifespan ng bata. Kaya ngayon maganda ito, mga kapatid ko. And findings pointed to a new paradigm of public health nutrition. Ano yung new paradigm, mga kapatid ko? Na yung mga bata ngayon, yun ang dapat na mag-focus tayo ng kanilang yung child nutrition, mga kapatid. Doon mag-focus kasi ang kinabukasan ng lipunan ng public, nakadepende ngayon kung gaano kalusog ang mga bata. No? Kaya nga natin nakikita, mga kapatid, na yung mga bata as early as tumataas na. 9 years old, tumataas na ang blood pressure. Nakakalungkot. Ganon kabata na very pliable pa ang mga ugat, nagkakaroon na ng problema ng pagtaas ng presyon. Problema. Ang mga magulang kasi, tuwang-tuwa doon sa mga anak pagka ang bata ay mataba, pinipisil-pisil natin. Ang cute-cute ng aking anak, ang cute-cute ng apo ko. Hindi cute yun, yung mga bata na yun. Na mataba. Ang totoo, mga kapatid, nakakatak-cute sila. Nakakatakot. Bakit po? Kasi alam na natin kung anong mangyari sa mga bata na yun ng paglaki. Alam niyo, sa mga anak ko, alam ko yun, yung anak ko na maliit pa mataba, ay hanggang paglaki, mataba. Yung anak ko na medyo matigas sa mga buto, masil-masilan, hanggang paglaki, mga kapatid, ay ganun din, masil-masilan din. Iba ang kalagayan ng kalusugan. Okay? So I hope this one is very clear sa atin. Kaya ngayong new paradigm, mga kapatid, that the role of public health nutrition interventions, yung mga programs ng public health nutrition should extend beyond helping to prevent chronic diseases among certain vulnerable population groups, kagaya ng yung mga elderlies at saka yung mga adults na ngayon. At set points in time to the provision of a strong nutrition foundation at the very beginning of life. Kaya sabi ko sa inyo, yung infant nutrition, yung child nutrition, mga kapatid, child health, maternal and child health,
Yan ay isa sa mga focus ng WHO, one of the prime programs. Kasi ang WHO, ang ating mga bansa, mayroon silang mga focus programs. At ang maternal and child health is one of the focus programs ng ating mundo ngayon at ng ating bawat bansa. Kasi doon maiwasan natin ang mga problema paglaki ng isang bata na nalalaman ng mga sakit na yon habang bata pa sila. Okay? Tandaan niyo yun, ha? Yung newborn screening na tinatawag. Kaya ngayon, atin makikita na yung ilang mga evidence pa ayon sa mga pag-aaral, yung relasyon ng ating pagkain at ng ilang mga sakit. Mayroong pattern na pagka itong kinakain mo, ganito magiging sakit mo. Kaya ngayon, ang goal o ang siyang programa ng public, no, ng gobyerno natin, nagkakaroon tayo ng mga dietary guidelines. Nagsiset ng mga goals. Bawat buong mundo, mayroon tayong dietary goals. At mayroon tayong mga target, mga kapatid, for population diet. Ibang pagkain ng mga infant, ibang pagkain ng mga bata, preschool children, ibang pagkain ng mga school children, kasi iba-iba ang kanilang mga needs. Iba naman ang needs, nutritional needs ng mga adult at saka ng mga senior citizen, ng mga elderlies. Yun ay dapat nating maunawaan. Okay? At ating pag-uusapan din yan dito sa ating klase na ito kung ano ang siyang mga dietary requirements at different age groups, mga kapatid. So dito, yung mga payo, yung mga advice in form of dietary guidelines. Ano po? Ito'y pinoprovide ng bawat gobyerno at mayroong mga batas dito. Government policy. Okay? At mayroong mga consumer messages. Kaya nga sa radyo, sa mga public places, mayroon tayong nakikita ng mga nutrition messages. Sa bawat pakete ng mga pagkain, may mga nakalagay doon, mga kabalid ko. Kahit ngayong sigarilyo ngayon, di ba? Mayroong mga mensahe na nakalagay doon na pangtakot, pero ang tao ay hindi natatakot. Ano po? Para maasistihan, matulungan yung mga congressman natin, yung ating mga senador, sa kanilang paggawa ng mga batas. Okay? At itong mga batas naman na ito ngayon ang siyang nagiging gabay, resulta ng ating buong bayan. Nandoon din yun ang basis din ng ilang mga food supplies ng ilang mga institusyon. Sabi ko sa mga ospital, sa mga school, anong tinitinda sa mga palengke, dapat hindi mawala yan. Nandun parati yan. Ano po? To shift patterns of food production, yung mga programa ng mga agriculture, na dapat ito ang siyang itanim. At saka yung consumption towards dietary goals and targets. So mayroong mga dietary goals. Ito yung mga target. So from production pa, yung ating mga farmers, mga fishermen, sila nagpo-produce na, mga kapatid. Kaya ang buong publiko, ang buong pamunuan, no, ang buong population, lahat ng mga departamento, ito'y gumagawa ng mga programa towards. Kaya mga collaborator yan magkakatulong yan. Yung Health Ministry of Health, Department of Health, yung Department of Agriculture, Department of mayroon pa tayong Nutrition, Food and Nutrition Research Institute, mga kapatid, yung Departamento ng Budget, magkakatulong yan. Yung marami pa yan na tulong-tulong, mga kapatid, para sa kalusugan ng buong pamayanan. In terms of ano ang dapat kainin, natural, alaman natin kung anong dapat kainin kung wala ka namang supply. Saan gagaling yan? O mag-i-import pa tayo? Bakit mag-i-import ka pa? Kung yung isang departamento, yung mga farmers association, nagtatanim na sila, so wala tayong wala tayong mga problema. Okay? Kaya ngayon napakalawak at napakaganda itong programa ng public health nutrition pagka atin talagang naunawaan. Tandaan niyo, mga kapatid, na ang ating role bilang mga nutrition scientist dito, di ba? Malawak.
ang ating magawang mga programa, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating mga iglesia, sa ating mga paaralan, sa ating mga pamilya, as simple as pamilya, sa mga barangay kung gagawa tayo ng programa, sa mga syudad, sa mga bayan, kung tayo po'y nagkakaroon ng pagkakataon o halimbawa ikaw ay konsehal ng bayan, di ba? So ito yung iisipin mo ngayon, no? Alam niyo mga konsehal, meron konsehal na para sa health lang. At yun ang mag-iisip kung ano ang siya mga programa na kanyang gagawin, gagawa ng batas para sa bayan. Ano po? Barangay siguro, sa bayan, sa syudad, sa probinsya, sa region, at maski sa buong bansa, mga kapatid ko. So, yun. At ngayon, papasok tayo ngayon dito sa 21st century. So tayo ngayon ay 2023 na. Yung ating pinag-usapan na industrialization, yung ating modern nutrition, that was in the late, no, yung ating huling pinag-usapan, yung nutrition transition, mga kapatid ko, na nagbago ang pagkain ng tao because of social changes din. Ngayon tayo ay 2023 na. Ano ngayon ang focus ng public health nutrition? Alam niyo po, ito na yung tinatawag natin na new paradigm, mga kapatid, ng 21st century. Papasok dito yung molecular nutrition. Ano po? At para bang ano at saka yung new nutrition science, mga kapatid. Nakita niyo itong parang dalawang araw na parang mayroong dalawang magkahiwalay na focus. Actually, dalawang focus ngayon ng nutrition science in the 21st century. Kasi ang problema ng tao, marami. Hindi lang iisa. Kaya nga, itong mga problema na ito naman ang ina-address ng nutrition science, mga kapatid. Ano ba yung molecular nutrition? Ito na yung mga problema na kagaya ng cancer. No? What is in our food sa ating kinakain that causes cancer, mga kapatid? Kaya nga ating inaalam yun, isa-isa na yun. Cancer in terms of some molecular level or cellular level. Kasi sinisira yung ating mga cells eh. Kaya nga yung rapid anong tawag doon? Yung pagdami ano po ng mga cells ngayon na hindi na maawat at anong resulta doon? Pagka mabilis ang pagdami ng mga cells na yan, yun na yung nagkakaroon ng mga bukol tayo. Ano naman yung mga bukol na yan? I'm just trying to explain this one in the layman's term. Ano yung mga bukol na yan? Yun na yung cancer, mga kapatid. Ang cancer, yun yung hindi mapigilan ng pagdami ng mga cancer cells, ng mga cells to the point na alam nyo, ang papa ko, my father, died of cancer at the age of 41. Napakabata pa. I was still in college during that time. I was in Mount Olivet College and I was forced to stop my studies. I went home when I was still second year college sa aking theology. And that was when my father also died. Ang tatay ko, ano yun, malaki ang katawan noon. Yun ay nagbabarbell, yun ay yung argolia, yung dalawang rings. Tutunay na yung nakita ko sa aking ama, yung six packs. Kaya niyang pagalawin yung kanyang tiyan, yung mga muscles. Ganoon ka-fit yung aking tatay. But he died very young, mga kapatid. Kasi nagkaroon ng, yung aming kasing, kabagay ang lifestyle niya, umiinom, nagisigarilyo, ang trabaho niya parang MMDA, naglilinis ng kalsada, parang ganoon. Parang MMDA, mga kapatid. Kaya nga, prone siya doon sa mga nahihinga niya na hindi dapat. Ngayon, isa pa doon, ang negosyo ng aking mga magulang ay di yung barbecue na manok. Alam natin yung barbecue na manok, di ba? Because of the ano yan? Anong napoproduce ng mantika na galing doon sa meat pag bagsak ng oil doon sa heat coal, doon sa uling na gabaga, mga kapatid. Yung benzopyrin,
doon nagpo-produce. Kaya nga pagbagsak ng fat doon sa baga, doon sa apoy, uusok yan. Yung usok na yan, yun na yung nagpo-produce ngayon, chemical production ng benzopyrene. At pag punta doon sa ating sa manok o sa isda man, yun yung masarap na na kulay na lalagyan pa natin ng pahinan pa ng mantika, di ba? Yun na yun. At yung benzopyrene, mga kapatid, ayon sa mga studies, 1 kilo, 1 kilo ng masarap na pagkaluto na lechon na manok, that is equivalent to about 22 packs of cigarettes. Yung content ng benzopyrene sa 22, 22 na pakete ng sigarilyo, nakukuha natin sa 1 kilo ng masarap na pagkalitsyon na manok. So, tatay ko, yun, nagkaroon ng cancer. Nagkaroon ng bukol doon sa kanyang duodenum. Ano yung duodenum? Yun ay yung end part ng ating stomach at yung early part ng ating ng ating small intestine. Nagkaroon ng bukol doon, naipit yung duodenum, mga kapatid, na kahit yung tubig hindi na makapasok. So yung papa ko hindi na makakain. Kasi yung bukol sobrang malaki na naipit na yung internal organs niya. And that lead to his death at a very young age. Ano po? So yun ang molecular nutrition. There are particular content from the food that we eat, mga kapatid, that gives us these various diseases. Diba? Kaya ngayong pag-aaral ng mga genetics, doon yun pinag-aaralan yung ating mga genes, mga kapatid. No? Predispose tayo sa ganong mga sakit. Kumbaga, mahina tayo, madali tayo magkaroon ng ganong mga problema. Kaya nga, dito sa ating sa ating klase kay Chaplain Aris, kay Doc Aris, iniisa-isa yan. Yung mga pharmacological na mga terms, very specific yan, mga kapatid. Na ito yung ingredient na ito ang siyang magiging epekto nito, ano po? At pagka ito yung sakit mo, ito ang mag-a-address ngayon on the cellular or molecular level, mga kapatid. Kaya nga, ang ating diet ngayon, nakafocus din on molecular nutrition. Diba? Kaya nga yung mga cleansing diet, yung mga detox na mga pagkain, mga kapatid, ano po, nandoon yan. Very specific kung anong ating dapat na kainin. Diba? Ating pinag-aralan yung very specific na mga nutrients. Kung ano ito, ano yung fiber na yan, ano itong 5-2 nutrient na ito, diba? Na para doon, ano itong particular na protein, di ba? Amino acid na para doon at pagkakulang ka, collagen for example, no? Yung particular na omega-3, omega-6, omega-9, ano ang linoleic acid. Kumbaga, very specific because that means nutrition, right nutrition, balanced nutrition sa ating cellular level. Kaya nga, kalusugan natin, mga kapatid, down to the cellular or molecular level. At meron tayong tinatawag din na new nutrition science, yung holistic paradigm. Yung ating klase, before my class, ating pinag-usapan dito yung holistic lifestyle. Kumbaga, yung ating lifestyle, dapat yung ating kinakain, dapat kumpleto ito. Di ba? Nag-evolve din yan. Nabanggit ko na sa inyo yan sa ating klase, first part ng ating nutrition science, di ba? When I talk about yun din yung mga dietary guidelines, mga kapatid. Okay? Ano yung mga guidelines na yun? Yun, pinakita ko sa inyo na dapat yung food pyramid, yung ating yung ating plato, di ba? Nutrition plate, kung ano ang dapat na laman doon. Ano ang siyang content doon, gaano kadami, no? Yung gulay, gaano kadami yung carbohydrates, gaano kadami yung protein, gaano kadami yung fat para ma-maintain natin yung holistic diet, mga kapatid ko. Kumbaga yung balanced diet, babalik tayo doon. Ibang term lang ito, but new nutrition science actually, para din yung balanced diet ang siyang
pinag-uusapan dito. Okay? So, nabanggit ko na sa inyo itong bagay na ito. Okay? Now, molecular nutrition enables the tailoring of nutritional advice based on a person's specific metabolic profile. So, pag mayroon kang problema na mayroong kinalaman sa metabolism mo, di ba mga kapatid ko, ito ang siyang dapat mong gagawin. Now, new nutrition paradigm naman ngayon, according doon sa 2005 to 2009, President of the International Union of Nutritional Sciences, sabi niya dito that the most important and most urgent issues that confront food and nutrition scientists in the 21st century are beyond the scope of what? Conventional definition of human biology. We must be willing to encompass the social, economic, political, and human rights dimensions of nutrition. So pagka sinabing new nutrition science, we're looking into now the other concepts why people are getting sick because of food. Siguro, itong pagkain na ito hindi available diyan. Bakit? Okay? Maybe mayroong political issue doon. Ano po? Na ayaw mag-import tayo kasi hinuhoard ng ilang mga Pilipino. Diba? Kinulang tayo ng hinuhoard ng ilang mga businessman yung gaytong pagkain. Alam natin yun, di ba? Kahit asin nga, kahit sibuyas nga, hinuhoard para lamang kumita. Ganon kuminsan kaloko ang tao eh. That is economic and political concepts or issues, mga kapatid ko, that affects our nutritional health as well also. Okay? So, yun ang siyang tinatawag natin na nutrition science in the 21st century, which is the study of food systems, foods and drinks, and their nutrients and other constituents, and of their interaction within and between all relevant biological, social, and environmental systems. So yung new nutrition paradigm, mga kapatid, the new definition of nutrition science ngayon includes, ano yun? Biological, social, and environmental systems. Okay? With the purpose to what? Contribute to a world in which present and future generations fulfill their human potential, live in the best of health, and develop, sustain, and enjoy an increasingly diverse human living and physical environment. Yun ang tinatawag natin the Jessen Declaration ng 2005 dito sa New Nutrition Paradigm. Okay? Ano ang siyang evidence nito? Mayroong mga studies, randomized controlled trials that points out or demonstrates that consuming the same amount of saturated fat, alam mo yung saturated fat, nakukuha lang ito sa animal food. Sa mga meat lang ito, saturated fat. Mayroon ding saturated fat sa coconut, pero sa mga niyog, pero iibang klase ito ng acid, mga kapatid. Okay? Amount of saturated fat from two different foods can have different effects on the plasma cholesterol responses. Yun ang sabi ko sa inyo. Saturated fat from animal source, iba ang epekto nito sa ating cholesterol level ikumpara doon sa saturated fat na galing naman sa coconut, no? Lauric acid naman ang tawag doon. So itong mga associations ngayon were observed between various cuisines. Paano niluluto? Paano mga piniprepare mga pagkain nito? Sasaas yung mga Mediterranean diet. Alam mo yung Mediterranean diet? Ang common dito yung mga olive oil. So yung kanilang oil dito ay ibang klase olive oil. Hindi kagaya ng corn oil, mga kapatid, na iba naman ang siyang function nito, epekto sa ating kalusugan, kaysa doon sa olive oil, iba din ang epekto nito, mga kapatid, sa ating kalusugan. Kagaya ng halimbawa, yung saturated fat, yung vegetable oil, kagaya ng corn oil, ang epekto nito, ito ay kinoconstrict yung ating mga blood vessels. Whereas yung mga olive oil, yung fish oil, mga kapatid, ang function naman nito, dinadilate
Baliktad. So yung corn oil, kinoconstrict, pinapalit yung ating mga ugat, kaya nga delikado sa high blood. Whereas yung flaxseed oil, yung omega-3 mga kapatid ko, iba naman ang siyang epekto nito. Niya-dilate naman ang ating mga blood vessels. Kaya nga pagka ikay high blood, maganda sa atin yung mga flaxseed oil at saka yung fish oil, yung olive oil mga kapatid. Okay? So ito yung mga associations at saka yung mga outcomes na sinasabi because of studies that are conducted in many parts of the world. Okay. So yung public health context dito sa public health nutrition ay ganito. Ano mga kapatid? That a social political concept aim. Ano yun? Social at saka yung political. Dapat makialam ang gobyerno. Kasi pagka hindi makialam ang gobyerno sa society, sa lipunan, no? Problema ng mga tao, walang mangyayari sa atin. At ang pakikialam ng mga leaders natin, ng baga po leaders mga kapatid, improving the health, prolonging life, and improving the quality of life among populations through what? Health promotion and disease prevention and other forms of health intervention. So dito papasok tayo na tayo ngayon ang siyang mga health promoters. Tayo ngayon gagawa ng mga programa to prevent diseases. Yung mga politicians naman, sila ay gagawa ng mga batas to promote health at saka to prevent diseases, and other health interventions as well. Okay? Marami ito mga kapatid ko. Okay? So 1998 yun. So ito yung tatlong approaches sa public health nutrition. Socio-ecological approach, lifestyle approach, at saka yung biological approach. Yung socio-ecological approach, socio-ecological approach mga kapatid, ito yung trabaho ng mga politiko. Ito ang trabaho ng mga leaders ng ating lipunan, leaders ng iglesia, leaders ng barangay, leaders ng mga institusyon, leaders ng ating bansa, ito ang kanilang trabaho. Yung lifestyle approach naman, ito naman yung trabaho ng mga health promoters. Kung yung mga leaders gagawa sila ng mga batas, ang lifestyle approach mga kapatid, tayo naman ang siyang lecture ng lecture, promote ng promote. Tayo ang siyang nasa media, tayo ang siyang nag-iingay. Nagtuturo, nag-educate. Okay? Ito namang biological approach, ito naman yung mga trabaho ng mga nutritionist, ng mga doctor of molecular biology na kanilang pinag-aaralan yung ating mga cells, yung ating mga molecules, yung buong tao, ano ang mga problema na atin nakukuha dito at ano ang solution para po dito. I hope you get it mga kapatid. Ito yung tatlong approaches sa ating pag-aaral ngayon. Okay? So, kapagay, these public health approaches differs in terms of how public health problems are defined, responsibility for interventions, at saka yung mga outcome measures. Yung socio-ecological, ito yung upstream na approach. Ibig sabihin ng upstream mga kapatid, operates from the premise that health opportunities are not distributed randomly within population. Kabaga, yung mga mahihirap, wala silang mga privileges kagaya ng mga mayayaman. So iba ang kanilang mga problema. So dapat meron tayong tinatawag na health equity. Pantay-pantay tayo pagdating sa kalusugan. Yung supply ng pagkain pantay-pantay, di ba? Pare-parehas. Kung mayroong ganito ang mga mayaman, ang mga mahirap mayroon din, ito ang siyang kailangan gagawin ng mga politiko. Okay? Determinants of public health are regarded as embedded in the social, economic, kumbaga yung causes ng ating mga sakit at yung mga dahilan ng ating kalusugan, mga kapatid ko, ay nandoon sa social, economic, cultural, ecological, and other circumstances in which people live.
talagang yung ah buong ano to, perspective ng ating buhay. Hindi lamang yung isa, kundi lahat na. Pati economic, cultural, ecological, environmental, di ba? Na mga circumstances. Ngayon, yun naman pong, okay, lifestyle approach mga kapatid, ito naman yung disease prevention. Ito naman yung midstream, no? Ito yung mga studies na ginagawa at nabanggit ko na ito sa inyo kanina. Okay? Yung mga interventions dito, yung education campaigns. Okay? Ano pa? Mga government campaigns, health professional organizations. Kaya mayroon tayong samahan ng mga nutritionist, ng mga doktor, ng mga ano na pa yun, outcome measures focus on the population groups dietary behavior patterns in accordance with dietary recommendations. Yun yung lifestyle approach. At yun naman pong biological approach mga kapatid, ito naman yung downstream. Upstream yung socio, yung lifestyle ay midstream, downstream naman yung biological approach mga kapatid. Ito naman yung mga ginagawa ng mga doktor, medical approach. Ano po, na may mga problema talaga na hindi kaya natin na mga nasa phytoscience, nasa alternative medicine, ito ang siyang ginagawa ng mga doktor na kailangan natin mga kapatid na maunawaan din ito. Reflects a view of health as the absence of biological abnormalities and symptoms of individuals that might lead to disease and disability. Di ba? Pag kulang ka ng potassium, ito ang mangyari sa iyo. Kulang ka ng sodium, ito ang mangyari sa iyo. Hindi naman natin kayang gawin yan. Yung mga medical doctors lang ang pwedeng magbigay ng prescription na suriin yung dugo natin kung ano talaga ang dahilan ng ating panghihina at ng ating mga problema. So, sabi ko nga sa inyo, kahit nung graduation ng first batch ng Alpha, I was invited as speaker doon sa ating program ng Sabado, ano mga kapatid, sinabi ko, huwag nating aawayin yung mga doktor. Hindi porke tayo ay doktor ng phytoscience, tayo ay mga may masteral ng phytoscience. Later on, mangyari ito sa atin. Ano po? Nangyari ito mga kapatid. Na para bang tayo'y iisipin natin kasi ganito ang siyang nangyari nung mga bata pang panahon na yung mga alternative inaaway. Nakikita ko ito. Ako'y sinisiraan. Iniimbitahan ako sa union. Pag-usapan lang yung isang tao kung ipagpatuloy pa ba siyang mag-promote sa ating iglesia o hindi siya pag-uusapan. Nangyari sa akin yan. Just lately lang, mayroong isang medical doctor na talaga. Diyan sa parte ng Tarlac ba gayon, si Dr. Farah, Dr. Farah ata. Anong nangyari? Mayroon siyang gamot para sa mga cancer. At kanyang sinisiraan yung mga gamot na ginagamit ng ibang mga doktor para doon sa sakit na cancer naman. Maybe siguro to attract patients to her clinic, mga kapatid. Only to find out na yung kanyang gamot ay wala pa lang BFAD permit. Dalis siya. Kaya nga'y nakasuhan siya ngayon. Alis siya ng Pilipinas, mga kapatid. But I've heard na medyo buhabalik na. Ganun lang yun. Hahanapan tayo ng problema, ng butas, na tayo magkakaroon ng problema. Okay? So ito yung biological approach, mga kapatid. At siguro dito tayo magtatapos at siguro susunod, di ba? Ito na yung ating mahaba itong concepts and principles ng public health nutrition, mga kapatid ko. But for now ay ito. Okay? Dito tayo magtatapos ng ating klase ngayon. Ako'y nasobrahan na po ng 3 minuto. Okay? So, inyong pag-aralan, i-review nyo mga kapatid ang ating topic ngayon. Next week, simula ng ating klase, I will have another attendance quiz para sa atin. Otherwise, salamat po na marami and God bless all of us in our polite desire to increase in knowledge, mga kapatid ko, para tayo po ay makatulong
ng higit pang mas maraming mga tao, ano po, in terms of chaplaincy program at saka ng ating mga health promotion. Thank you very much and God bless us. Balik na doon sa ating supervisor. Thank you. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Pastor. Thank you, Doc. Welcome, welcome. Hindi na gumagaling itong aking pamamaos. Parating inik ng inik eh. Okay? Thank you. Okay, pasalamatan natin si Dr. De La Torre sa kanyang pagtalakay ng public health ngayon sa gabing ito. At sino bang supervisor of the week? Doc Arnel po. Si Doc Arnel, Doc. Doc Arnel. Okay. So, Doc Arnel, ikaw pala yung supervisor of the week. Ibigay natin ang panahon kay Doc Aris para sa talakayan sa Introduction to Phytomedicine.